Eto na mga katambay ang full chapter para sa chapter 1142 ng One Piece. Ano-ano kaya ang mangyayari? Alamin natin. Pero bago yan ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. O paano? Simulan na natin. Let's go! Magsisimula ang chapter dito sa Walrus School. Ang mga bata nga dito ay sumisigaw at tinatawag nga yung mga teacher. Humihingi nga sila ng tulong. Sabi nga nung isang batang giant na may malaking ahas nga daw ang nandun sa laruan nila. Sabi naman nung isa, ayun daw yung Jormungandr. Lumalabas daw yun kapag katapusan na ng mundo. Umiiyak nga yung mga batang giant dito. At ayun nga, ilang saglit lang winasak nga nitong malaking ahas yung dingding ng classroom. At gusto ngang kainin yung mga bata. Yung isang teacher naman dito ay pinatakbo na yung mga batang giant. Dito naman tayo sa silid ng mga teacher. Nagmamadali ngang pumasok yung isang giant na teacher at sinabi na kailangan daw nilang puntahan yung mga bata. Meron daw lumitaw doon ng malaking ahas. Sabi naman ni Ange na bakit naman mapupunta yung ganong halimaw na galing sa underworld. Yung nagsabi nga ng balita ay itong math teacher na si Blade. Sabi pa nito na sana ay makaalis ng ligtas ang lahat ng nasa school. Sabi naman itong principal ng school na si Kiba ay tawagin na daw nila yung mga chief. Itong si Kiba nga ay mukhang walrus. Sabi naman ni Ange na nasa na daw yung mga bata. At ito na nga, yung malaking ahas ay sinundan yung mga bata at balak na nga kainin nito yung batang giant na Aegir ang pangalan. Kaso may mga paparating na nga dito na magliligtas. Itong principal nga na si Kiba ay may hawak nga itong hammer pero may mga pangil nga ng walrus sa dulo. Hinampas nga ni Kiba dito yung malaking ahas at parang napuruhan na nga dito pero hindi pa tapos. Sa taas na bahagi nga ay itong si Saul naghahanda na nga umatake. Nagsorry nga ito dahil nahuli siya ng dating at pinapatabi na si Kiba. Gumamit nga ng haki si Saul at inatake yung malaking ahas ng kanyang Kimatsu Shiken. Sobrang lakas nga nito at parang napatulog nito yung malaking ahas. Huwag natin kalimutan na si Saul ay Vice Admiral ng Marines dati yan kaya malakas din talaga. Napakabihasa sa laban yan. Nang mapatumba na nung dalawa yung malaking ahas ay nagulat nga dito yung mga batang giant sa nasaksiyan nila. Nang okay na itong si Principal Kiba, sumakit nga daw ng konti yung likod niya at nagpasalamat ito kay Saul. Sabi naman ni Saul na wala daw yun pero bakit nandun daw yung ganong ahas? Si Kiba nga dito ay dating miyembro ng Giant Warrior Pirates kaya gano'n na lang ang lakas nito. Sabi nga ng mga batang giant na marunong daw palang lumaban itong principal nila at itong si Saul Sensei daw nila ay malakas daw pala talaga. Totoo daw pala yung mga balita. Diba daw dating marine yung sensei nila na yon? Ang lupit nga daw. Nakita din nila Robin ang nangyari. At napatanong to na meron din daw palang ganong mga halimaw sa Sun World. Sabi naman ni Saul na may iilan daw na mga gumagalang hayop pero natigil nga yon dahil sabi nga ni Chopper na sobrang laki nga daw nun. Sabi nga ni Saul sa mga bata na sorry nga daw mukhang natakot pa niya yung mga batang giant. Pero sabi nga ng mga to ay okay lang daw. Ang galing nga daw ni Saul. Bigla naman napasigaw si Chopper na ano daw ang nangyayari at mukhang ito nga yung nakita nila. Duguan nga at parang nabugbog yung PE teacher na si Wolf. Tinanong nga nila Saul ito kung ano ang nangyari. Sabi naman ni Wolf na okay lang daw siya pero ano daw ang nangyari sa mga bata. Itong si Ilba nga daw at yung iba ay umalis na walang dahilan. Sabi naman ni Saul na umalis, saan daw pumunta? Itong isang batang giant naman tinanong si Robin kung kaibigan daw ito ni Luffy. Sabi naman ni Robin na oo daw, bakit? May ginawa daw ba si Luffy sa kanya? At nakangiti nga lang yung batang giant. Ilang saglit lang biglang tumakbo si Saul. Parang pupuntahan nga nito yung mga umalis na kasama nila. Sabi nga ni Wolf na mag-ingat daw si Saul. Wag nga daw nito hahawakan yung mga bata. Nagtaka naman si Saul sa sinabi ng Wolf at tinanong yung ibang batang giant kung saan pumunta sila Ilba at yung iba. Sabi nga nung isang batang giant na doon daw sa beach, dumiretso nga daw sila doon. Sabi nga nung isa na ano daw bang nangyayari sa mga yon? Parang mga natutulog at hindi nga daw kumikibo yung mga yon. Sabi naman ni Robin na tulog pero naglalakad daw. Sabi naman nung isa ay oo daw. Ang weird nga daw nun. At ito nga yung mga batang giant. Tulog nga na naglalakad. Marami na nga ang tumatawag sa mga to pero hindi nga sila pinapansin. Diretso lang ang mga batang giant. Sabi nga ni Principal Kiba na patunogin na daw yung alarm para malaman ng buong Elbap ang nangyayari. Sabi naman ni Saul na para naman daw masyadong nakakaistorbo pag buong bansa pa ang nakaalam nung nangyayari. Sabi naman ni Kiba na kakaiba nga daw yung nagaganap ngayon. Tingnan nga daw nito yung gubat. Nagulat nga si Saul sa nakita niya. Tumunog na nga yung alarm para nga marinig ng buong Elbap yung nangyayari. Pati sila Robin nakita yung nasa gubat at natakot nga sila. At ito nga yung mga lumitaw doon na malalaking item na halimaw. San daw ba galing yung mga yon? Sabi nga ng mga nakakita. Sabi nga ni Kiba na nakakagulat daw ang mga nangyayari. Isa nga daw yun na emergency talaga. Bigla naman tinawag si Kiba ni Ange dahil yung mga batang giant nga ay
nahimatay. Lahat nga ng mga natirang bata doon nahimatay. Gulat na gulat nga silang lahat at sabi ni Chopper na ano daw ba talaga ang nangyayari. Sabi pa nito na ibaba daw muna siya ni Saul at titingnan nga daw niya yung mga batang giant. Sabi naman ni Saul na aasahan nga daw niya si Chopper, pero ano daw kaya ang nangyayari doon? Sabi naman ni Kiba na ilayo daw muna nila lahat ng mga batang giant doon, pati nga yung mga nasa beach kunin na nila para mailayo daw doon. Nako po, nagkagulo na. Lipat tayo dito kay Luffy. Eto na nga, sabi ni Loki dito na akala daw ba ng mga yon mapipigilan daw siya nung natitirang Sea-Stone na kadena sa paa niya at hindi nga daw niya magagamit yung powers niya. Mga loko-loko daw pala yung mga to. Kung gusto daw ng mga to na iligtas ang Elbap ay tanggalin na nga daw nila yung huling kadena na yon. Akala daw ba nila wala siyang magagawa sa sitwasyon niya na yon? Eto daw papakita niya. Bigla ngang nangamba si Luffy at si Sanji naman napapatanong kung sino daw yung siraulo na yon. Sabi pa ni Loki na magmadali na daw sila dahil kapag may inatake daw siya ay siguradong babagsak daw yon. Yung mga apoy nga daw ay kakalat. Alam naman daw nila kung ano ang kahinaan ng Elbap. At ito na nga, biglang tinaas ni Loki yung hammer niya na Ragnar. Sumigaw nga si Hyro din na itigil daw yon ni Loki. Pero ayun nga, pagkataas ni Loki noon, bigla niyang hinampas ng malakas doon sa katawan ng Adam Tree. Ang lakas nga noon. Tapos pagkahampas ni Loki ng Ragnar ay biglang pumidlat doon sa kinatatayuan nila. At tinamaan yung nasa paligid. Nag-aapoy na nga ito. Doon nga sa village ng mga giant ay nakita nila yung kidlat na ginawa ni Loki. Sinabihan nga nila si Elder Harul na meron nga daw apoy doon sa southern part ng isla. At parang narinig din nila yung trumpet. Kailangan nga doon nila patayin yung apoy. Balik tayo sa Walrus School. Sabi nga ni Ange dito kay Saul at Kiba na parang natatandaan niya yung mga halimaw na nandun sa gubat. Sabi naman ni Saul na talaga daw ba? Sabi nga ni Ange na netong araw lang daw nangyari yun. Mukhang drenowing nga ng mga bata dito yung mga kinatatakutan nila. Andito sila Loki, si Nika, mga multo, iba-ibang mga halimaw. Katulad ng Jormungandr na malaking ahas. Sabi nga ng batang giant na si Ilba ay kung lagi nga daw niyang iisipin yung mga halimaw na yon, baka bangungutin nga daw siya mamayang gabi. Nagsorry naman si Ange dito. Sabi pa nito na katulad na lang daw sa essay nila ay nasabi daw nila kung sino sila, lalo na dun sa mga drawing. Naipakita nga daw nila kung gaano kalawak ang imagination nila. Sabi pa ni Ange na yun daw yung mga ini-imagine ng mga batang giant kapag natatakot sila. Nagulat naman dun si Kiba na imposible daw yun. At ito na nga ang mga itsura ng mga imagination ng mga batang giant. Napakalalaking halimaw. Nandyan si Loki, yung malaking ahas, mga multo, yung malaking wolf na si Fenrir, at yung galit na Black Nika. Nakakatakot nga yung mga nasaksihan ng mga teacher sa Walrus School. Sa kabilang dako nga ay andito si Saint Clingham. Mukhang pagod na pagod nga ito doon sa mission nila. At ayos na nga daw ang lahat. Itong tatlo nga ay nanonood sa kabilang banda. Sabi nga ni Saint Summers na magaling nga daw si Clingham. Sabi naman ni Clingham na wag nga daw tigilan itong sila Summers. Ang ginagawa nila hanggang makapunta na yung mga batang giant sa barko. Sa tingin nga daw ba nila makakabalik pa yung mga batang giant kapag natapos na? Sabi naman ni Saint Summers na yung pag-ibig nga daw ay makakasakit lang kung iisipin mo na masasaktan ka. At tinanong nito bigla si Gunko kung ano ang kinatatakutan nito. Sabi naman ni Gunko na si Nika daw. End of the chapter. Okay, isang malupit na chapter ang nakita natin at ayun, nag-umpisa na nga ang mga God's Knights sa mission nila na makuha ang mga batang giant at nakakatakot nga ang ginawa ng mga to. Mukhang isa sa kanila ang may kapangyarihan kaya lumabas yung mga halimaw na nasa imagination ng mga batang giant. At ano kaya ang mangyayari doon sa underworld na ngayon nga na si Loki ay nakawala na. Ang daming problema na lumabas. Marami pa ang mangyayari. Abangan na lang natin sa next chapter. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over now!